Magandang araw po muli sa inyong lahat and welcome back sa ating panibagong video. At kung hindi nyo pa nagagawa, please like and subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para ma-notify kayo every time may bago tayong video. Salamat! Sa video pong ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa aking YouTube monetization journey. Naisipan ko pong gawa ng video ang bahaging ito ng aking paglalakbay or ang aking YouTube journey sa ilang kadahilanan. Una po sa lahat, syempre, ang pinaka-importante, gusto ko pong magpasalamat sa inyo pong lahat na tumangkilik, sumuporta, at patuloy na sumusuporta sa channel na ito. Ang lahat po ng video ang ginagawa ko ay para sa inyo, para sa atin lahat po ang channel na ito. Maraming salamat po. Pangalawa po, gusto ko rin pong maging inspiration at maging example ang aking mga pinagdaanan para po sa lahat ng mga bagong YouTubers na nandyan. Alam ko andyan kayong lahat. Ang dami po akong nakilala, naging kaibigan at kasangga along the way. Shout out po sa lahat ng aking mga nakadikitan, sa lahat po ng tumulong at syempre sa aking team. Kilala niyo po kung sino kayo, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat. At sa lahat po ng kagaya ko na nangangarap din na magkaroon ng space dito sa daigdig ng YouTube. Dahil dyan, umpisahan na po natin ang kwento ng aking YouTube journey. Nag-start po ako in creating my channel January 2020. So, mag 2 years ago na po yun. Bali 1 year and 9 months ago. Okay. Pero ang kanaunahan ko pong video na i-upload ay yung Tala Dance Challenge na isang TikTok video. Wala lang, para lang may mai-upload lang ako. Kasi nga, nag-create ako ng channel. Wala naman akong video na available. Yun yung available video ko that time. So, yun yung linagay ko. Para lang matuloy lang yung pag-create ko ng channel. That time, di pa talaga ako decided kung ano ba magiging content ko. Basta nag-create lang ako ng channel. Out of nowhere, kakapanood ko siguro ng mga YouTube videos. So, na-inspire ako to create my own channel. So, nag-create ako ng channel. Sinubukan ko mag-create ng channel. So, kailangan ko mag-upload ng video. Wala akong maisip na video. Yun yung linagay kong video. So, yun yung aking kauna-unahang video sa channel na ito. Dahil nga wala pa naman talaga sa loob ko yung paggagawa ng mga video at talagang wala pa akong idea, clueless ako, ano ba ang gagawin kong content, ano ba ang gagawin kong mga videos. So, in short, hindi ko na nasundan yun, yung TikTok video na yun. So, nakalimutan ko na siya, nagka-pandemic na and all, hindi ko na siya nasundan. Until, just before Christmas last year. Bago mag-Christmas, bigla ako naisipang balikan yung channel ko. Biro mo, ang tagal na panahon nun binalikan ko yung channel ko, tiningnan ko. Nagulat ako kasi yung TikTok video ko ay nakakuha na ng 1,100 views. 1.1 thousand views. So, nagulat ako, ang daming nag-view. That time, hindi ko pa naman alam yung tungkol sa mga watch hours, hindi ko pa yun naiintindihan. Basta na-amaze ako and na-overwhelm ako na may 1,100 na tumingin sa video ko. So, ayun na naman, na-inspire na naman ang lola nyo. Bumalik na naman yung enthusiasm ni lola na mag-create ng video and try it out in YouTube. So, nag-isip ako, ano kaya ang content ko? Ano bang magandang i-content? Na yung papanoorin ng mga tao, yung magkakaroon ng interest yung mga tao. Hindi mo na ako pwedeng gumaya din sa mga lifestyle video kasi pang mga, feeling ko naman pang mga artista lang yun.
Hindi naman magpa-follow ng lifestyle ko, di ba? So sabi ko, ano kaya yung pwede kong gawing video? Until, again, this year, early this year, February of this year, I was attending a training on food and beverage services. So, nagte-training po ako noon. Siyempre, dahil may training ako, may mga task akong kailangan gawin, naghahanap ako sa YouTube ng mga videos. So, nakita ko, yung mga training na ginawa nila, in-upload nila sa YouTube. Sabi ko, pwede pala yun. So, ang ginawa ko, from then on, nag-video ako, nag-film ako ng mga ginagawa namin sa training. And then, I came up with 2 videos. Yan, ipapakita ko dyan sa inyo. Ang 2 videos na nagawa ko. At, syempre, in-upload ko yun agad sa YouTube. Para magkalaman uli yung channel ko. So, ayun. Naisip ko makapaggawa din ng video na pwedeng maging interesting sa audience at the same time nakalinya sa pagiging teacher ko. At dahil nga nagtuturo din ako ng the same subject, food and beverage services, so pwede ko siyang gamitin, yung mga video na yon. Dahil wala nga face-to-face, pwede ko siyang gamiting video lesson. So, i-upload ko sa YouTube, tapos nandoon lang siya. Pag kailangan ko sa lesson namin, pwede ko nang i-share yun sa mga student ko. So, yun, I went on to filming those videos, and then I uploaded that on YouTube. So, that's additional 2 videos on my channel. So, pagkatapos nun, the following month, nagkaroon naman kami ng special project sa school, kung saan nagbigay ng gadget or tablet ang aming local government unit sa aming mga grade 11 student. So, dahil wala pa namang face-to-face class kami, I needed to create a video that will show our students kung ano ba yung marireceive nila. So, nagkaroon ako ng unboxing video. Pagkatapos nun, I also needed to explain to them paano gamitin yung gadget nila sa aming modality, sa aming learning modality. Paano nila gagamitin yun. So yun, nag-create ulit ako ng video. At in-upload ko yun sa aking YouTube channel. So that's additional 2 more videos ulit sa aking channel. Hindi pa masyado nag-gain ng mga viewers yun. Kasi nga, syempre, limited lang yung aming limited lang yung audience na target ko that time. So, within the school lang, within the community, so mga 200, ganun lang yun, mga views nun. Pero okay lang, laban lang. Until, dumating yung pagkakataon, the following month, kinailangan naming maggawa ng learning delivery modality. Yun. Ito yung humataw na video ko talaga. So, dahil ito ay trending sa mga teachers na katulad ko, na we are struggling. Hindi struggling, no? Pero struggling na rin. Kailangan namin gawin to. Kailangan may ma-pattern kami na paggawa nito. Kailangan may masundan kami sa paggawa nito. Kasi we needed this to be submitted as part of our responsibilities, as part of our job. So, yun. Nagtingin ako sa YouTube ng mga video tungkol dito. At medyo mahataw yung kanilang mga video tungkol dito. So, I decided, gagawa ako ng video. That's additional to my YouTube channel. At the same time, baka sakaling makatulong sa aking mga co-teachers o sa lahat ng mga ibang mga teachers na gumagawa din ito. Kasi itong learning delivery modality nito, itong video na to ay paggagawa ng learning delivery modality na kailangan gawin ng lahat ng public school teachers sa buong Pilipinas. So, medyo nag-widen na yung target audience ko dun sa part na yon. And, this video talagang humataw kasi on the first week pa lang parang 2,000, 3,000 views na to. Plus, dito ako nag-umpisang maka-receive ng mga email na ma'am, patulong naman, ganito, ganyan, baka pwedeng magtanong, magganon, tungkol sa learning delivery modality. Ayun. And now, meron na tong 16,000 views.
Alam ko maliit pa to para sa mga malalaking YouTubers natin, pero this is very, very big thing na po sa akin. Napakalaking bagay na po sa akin to. Napakalaking achievement na po to para sa akin. Then, sinundan ko yon nung another video na creating video lessons using PowerPoint. Hindi masyado nag-click to, pero kasi ang dami naman gumagawa kasi nito, ang daming video na katulad nito, na mas creative ang pagkakagawa malamang. So, ang kasunod nito is yung understanding RPMS. This is another teacher's work na kailangan namin gawin, yung aming RPMS. So, ang aking RPMS ay naging 3 video. Yung una ko, yung understanding RPMS. So, ipinaliwanag ko doon kung ano ba yung RPMS, ano ba yung mga dapat gawin para makapag-create ng better portfolio. Pagkatapos nun, sinunod ko yung mga example ng RPMS portfolio with MOVs and everything na kailangan namin talaga sa pag-create ng RPMS. And then, naggawa ako ng mga template ng RPMS. Actually, nag-create ako ng 6 templates that I shared with other teachers. So, yun na nga. Ang dami ko na nga na-receive ng mga email na, ma'am, pa-share naman ng iyong mga template. So, I was able to share with them. Kahit papano, nakatulong naman tayo dun sa mga ibang teacher na nangailangan at naabutan natin ng tulong. So, yun, got more views as well. Pero not as much as the LDM. Pero madami pa din. And then, sumunod doon yung ating IPCRF. So, lahat kami gumagawa niyang IPCRF na yan. Kaya, yun, ginawan ko rin yun ng video. Pinost ko din sa YouTube. Ang sumunod doon ay yung paano mag-send ng file sa Messenger. And then, I created, recently na lang itong mga ayuda. May paayuda si ma'am. Nagkaroon ako ng problema dun sa video na yun, yung may paayuda si ma'am. Parang nakat ako ni YouTube doon. May something akong foul na nagawa doon. Parang bawal yata magpa-post ng details sa comment section. Kasi yun yung ginawa kong mechanics. Parang na-off ni YouTube yung ko doon, yung comment section ko doon. Kaya walang nakasali, walang nakapag-upload. May isang nakasali na I was able to give her the prize kasi nakapasok pa siya, nakita ko pa yung comment niya just before na nakat ni YouTube yung na yun. Anyways, gagawa ulit tayo ng video na yun bago mag-Christmas. And then, ito na yung recently nga na ginawa namin ng tungkol sa distribution and retrieval of learning modules sa aming paaralan and yung WHLP. So, yun yung last na video na ginawa ko. So, kung susuriin natin talaga, hindi na counted yung TikTok video ko dun sa bilangan ni YouTube. Kasi nga, ang bilangan niya is within a year. That's more than a year ago. Kaya hindi na siya counted. Bali yung counting ng aking requirements started with food and beverage services training na pinost ko ng February of this year. So magka-count tayo February, March, April, May, June, July, August, September, October. So naka 9 months na ako, bale, doon sa countdown ni YouTube. So, ang bottom line ng video ito, paano ba na-monetize ang ating channel? Okay, so monetize na po ang ating channel. Maraming salamat. Thank you so much for the support. Salamat po ng madami. Actually, ang ating channel, paano ba ma-monetize? So, pag-usapan muna natin, ano ba yung mga requirements ni YouTube para ma-monetize ka? Noong unang panahon, ang requirements, iba kasi yun, parang nag-upgrade ng requirements si YouTube. Dati parang pag naka 1,000 views ka, pasok ka na eh. Walang, kahit na hindi pa ganun kadaming subscribers mo. Pero wag na natin pag-usapan yung nakaraan. Yung ngayon, ang requirement po ni YouTube ay you should have at least 1,000 subscribers. Tapos meron ka dapat 4,000 watch hours. 4,000 oras na napanood ang lahat ng videos mo within a year. Meron pang isa
yung kailangan malinis yung ano mo, malinis yung mga videos mo against copyright issues. Tapos, yung isa pa, yung two-way verification. Madali lang naman yun. Yung two-way verification, Chuba. Ano mo lang, i-verify mo lang yung ano mo, yung channel mo, YouTube channel. So, two-way kasi nga through email at saka through phone number. Ayun. So, yun. I was able to achieve the 1,000 subscribers August. Last part of August. Naka 1,000 subscribers ako noon. So, sabi ko, yes, watch hours na lang ang kailangan ko. So, nung maka 1,000 subscribers ako, eto na, 1,000 subscribers, ang aking watch hours pa lang noon is parang 2,000 plus pa lang. Kalahati pa lang talaga. So, sabi ko, kailangan maka 2,000 subscribers ako. So, nagdagdag ako ng mga videos noon. Actually, ang naka 1,000 subscribers ako, doon pa lang ako sa paano mag-send ng files sa Messenger gamit ang cellphone. Yun. Doon naka 1,000 subscribers ako doon na. So, kailangan ko magdagdag pa ng mga videos para dun sa watch hours ko. So, nagdagdag ako ng watch hours and it took me a month bago ko makuha uli yung kalahati pa ng 4,000 hours. So, that was September 24 nung ma-achieve ko yung 4,000 watch hours ni YouTube. So, yun. Nagulat ako. Pagtingin ko, actually, wala pa yung email. Nauna kong makita sa YouTube Studio na na-reach ko na. Tapos, meron na ako yung 1, 2, 3 instruction na kung anong gagawin to get on with the monetization. After nagawa ko na yon, nag-register na ako sa tapos yung AdSense registration, it took me 2 days bago ma-verify yon. Tapos yung number 3, yung i-check nila for copyright issues. Yun parang inabot ng 3 days yun. Yung number 3 step na yon. Habang hinihintay ko yun, doon ko lang nakita yung email ni YouTube na ako daw ay ready for monetization na. Ayan. So, saka ko lang nakita. Or, saka lang niya yata ako sinend. Siyempre, kung sinend niya din agad yun, makikita ko naman agad. Basta doon ko lang napansin yun habang naghihintay na ako nung ma-verify yung aking, yung 3 process. So, yun, na-verify na. Pagkatapos nun, bigla akong, teka muna, ano nang gagawin ko ngayon? 'Di ba? Siyempre, hindi pa ako ready sa ganun. Wow, hindi pa ako ready ma-monetize. Ibig ko sabihin, hindi ko pa alam kung anong susunod kong gagawin. Kaya ako mapapansin nyo, after my last video, medyo matagal, bago nasundan. Actually, ang last video ko was 1 month ago. So, it took me a month para ma-internalize ang mga pangyayari. Pero okay lang. Hindi. Actually, ang ginawa ko kasi, inintindi ko muna. Nagbasa ako, nag-research ako, ano nang gagawin ko, ano nang mangyayari, nanood ako ng mga video, na iba't ibang video, anong dapat kong gawin, ano yung susunod kong dapat gawin. Inaral ko muna lahat. Bago ako, sabi ko, ayoko naman nung upload ako ng upload, di ko pa naiintindihan kung anong gagawin ko, kung ano nangyayari, di ba? So, inaral ko muna lahat. At yun nga, naintindihan ko na ngayon na kailangan pala, although na-register na ako kay AdSense, syempre, starting then, dun lang mag-uumpisa. Lahat, back to zero yung mga watch hours ko. Dun pala mag-uumpisa yung counting ng aking threshold o yung revenue natin. So, starting din, nung ma-verify ni AdSense, binibilang niya na kung ilang beses napanood ang video ko. Of course, with the ads, diba? Kaya nga nakikiusap ako sa lahat po na manonood ng aking mga videos. Please don't skip ads. Ano po? Kasi yung po binibilang ni AdSense. So, pag
$10 na ako na revenue, ako po ngayon ay parang nasa $2 pa lang. Kaya medyo malayo pa. Pag naka $10 na ako, saka lang ako padadala ni AdSense through mail nung AdSense pin. Napapanood ko yun sa at napakalaking ligaya ng mga bagong YouTubers pag nare-receive yun. So, I'm looking forward to that. Anyways, yun. So, kailangan maka $10 ako bago ko ma-receive yung AdSense pin na yun. Na kailangan ko i-register para magtuloy-tuloy ang pag-count ni AdSense ng aking revenue. So, makaka-receive lang daw ako ng sweldo sa YouTube pag ako ay naka-reach na ng $100 na threshold. Okay? So, medyo malayo-layo pa yon. Pero at least, naintindihan ko na kung ano mangyayari. So, ngayon, ang gagawin ko na ngayon is mag-upload ng video para naman ma-achieve na natin yung ating hinihintay na pin at syempre yung ating sweldo kay YouTube. So, yun lang po ang kwento ng ating YouTube monetization journey. Wow. Actually, andun pa ako sa journey. Hindi pa ako. Nag-uumpisa pa lang po ako ng aking journey. Shinare ko lang sa inyo yung mga pinagdaanan ko para magpasalamat sa inyong lahat. At hopefully, maging inspiration din sa mga iba pang katulad ko na nangangarap na magkaroon ng space dito sa YouTube. Okay? So, with that, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat at ako po ay nakikiusap na sa susunod na pagkakataon na manonood kayo ng aking videos, please don't skip the ads. Ano po? Ito po ang ating kailangan para sa ating pinakahihintay na AdSense pin and hopefully revenue in the future. So, maraming salamat po and I will keep you posted on everything. Kung anong mga kailangan nyo na video, kung meron ako maitutulong, you can comment your suggested videos po. I am encouraging you to be part of this family, to be part of this channel. I will be of service to you in return po ng mga favor na binibigay niyo sa akin, which is I'm very thankful of. Marami pong salamat and I'll see you again on the next video. Advance Merry Christmas. We're hoping for a merrier Christmas this year. Be safe, everyone. Bye-bye.